Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Merong nakakatawa na video dito. Ito'y viral video tungkol sa pahayag ng isang Nicholas Kaufman na hindi yung Nicholas Kaufman na ICC attorney. Ito si Nicholas Kaufman ay isang writer and scriptwriter ng mga pelikula sa Hollywood. Kaya binabaha siya ng mga messages galing sa mga trolls ng DDS. Kapag ganito na sunod-sunod at walang humpay na messages ang pumapasok sa bawat minuto, yan ay pinapasok ka na ng mga trolls ng DDS. Ang DDS trolls ay funded ng China, kaya ang nagbabayad yan ay China para sisirain talaga ang administrasyon. At pabor ito sa kay Digong, kaya tinatawag na DDS trolls. Alright, so ito ang balita atin pakinggan galing kay Ed Linggau at sa isa nating ka-broadcaster kay Arnold Clavio Igan. Narito ang balita atin panuurin. Napagkamalan kasi ng ilang Pilipino ang isang sikat na American author bilang abogado ng dating Pangulong Duterte sa ICC na si Nicholas Kaufman. Sa post ng author na si Kaufman with a double N, fina-flood daw siya ng messages sa mga Pilipino sa pagkakalang siya ang ICC lawyer ni Digong. Pareho kasi sila ng pangalan ng abogadong si Nicholas Kaufman. Pero sabi ng author, isang N lamang ang meron sa apelido ni Kaufman ng ICC. Una nang nag-post ng author noong March 21 kung saan nanawagan siya sa mga Pilipino na tigilan na ang pagme-message sa kanya. Okay, so itong nangyayari kasi ay merong pagkahawig sila kunti, pero malaking matatong si Kaufman ng Hollywood at saka Balbasarado. At medyo bata pa kaysa kay Kaufman na taga-ICC. Diba? Ayan Kaya kapag binabaha ka o flooded by trolls, ang tawag dyan, bombarded by trolls, ibig sabihin ay nakita ka ng arkitekto ng mga trolls. Nakita ka ng kanilang pinaka-leader, sasabihin ng leader na okay, yung channel na yan, yung account na yan ay bahain natin ng messages para maano siya, maapektuhan. Ganyan yan, kaya tinatawag yan na DDS trolls. At actually, alam naman natin na China ang nagbabayad ng mga yan. 60,000 to 100,000 daw ang bayad ng mga DDS trolls na mga Pilipino din yan, pero binabayaran ng China. Alright, kaya ito nakakahiya sa Pilipino na isama tuloy tayo na hindi mga DDS. Kasi hindi alam ni Kaufman ng Hollywood na meron palang DDS at loyalista sa Pilipinas. Meron palang dalawang klaseng Pilipino. Diba? Kaya nakakahiya kasi hindi marunong mag-search sa Google ng mga itsura. Kahit itsura lang, ang spelling din kakaiba. At siyempre makikita mo doon ang whereabout, diba? Ang about niya, kung saan na lugar. Makikita mo na hindi yata ito si Nicholas Kaufman. Pero tinitira pa rin, ibig sabihin ay mga bulag. At kung mga bulag, yan ay mga trolls. Kasi inuutosan ng pinaka-leader na okay, bombahin natin si Nicholas Kaufman ngayon. Okay, so hindi naman lahat negative daw ang mga comments sa kanya, pero itong binabaha talaga siya. Siyempre kapag DDS, sasabihin ng DDS na Sir Kaufman, ipanalo mo, pagbutihin mo ang kaso ni Tatay Digong. Ganun yung mga message na paulit-ulit sa kanya, kaya naapektuhan siya. At bumalik siya ito na sabi niya sa kanyang social media, I am being absolutely flooded today with followers and commenters from the Philippines who I guess don't believe I'm not a lawyer. Ayaw daw maniwala na hindi siya si Kaufman. Kahit sasabihin niya na hindi ako si Kaufman, ay binabaha din siya Binabaha pa rin siya, ibig sabihin ay buzzer now and ask later, di ba? Buzz muna at saka mag-Google. Buzz today, Google later na. Ganyan ang mentality ng DDS Patuloy tayo sa ating balita. Kat sa mga genre na horror fiction at urban fantasy ang author na si Kaufman, habang abogadong kapangalan niya ay naging defense lawyer din ng iba pang mga malalaking personalidad, gaya po ng pamilya ng Libyan dictator na si Muammar Gaddafi. Viral online din ang Amerikano author na si Nicholas Kaufman na napagkamalang abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, ICC. Nakausap siya ng GMA Integrated News at apelya niya sa mga Pilipino, tigilan na ang pagpadala sa kanya ng napakaraming mensahe. May unang balita si Bea Pinlac.
Nicholas Kaufman. Ang pagkakaiba, isang letra sa kanilang apelido. Ang isa, tumatayong lead defense counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ito, balikan muna natin to mga kababayan, itong magkatabi sila dito. Ito, ako noon nag-search din ako ng Nicholas Kaufman, pero maraming lumilitaw, kaya tinitingnan ko muna. Si Kaufman ay British kung taga-British yan, kung taga-Britain, ibig sabihin baka siya. So pangalawang gawin ay tingnan yung itsura niya ngayon sa social media, kasi baka yung nakita nyo ay kamukha lang na Kaufman, kasi napakaraming Kaufman. Pero itong Nicholas Kaufman na taga Hollywood ay double N, dalawa ang letrang N. Si Kaufman naman na ICC ay isa lang ang N. At medyo matanda ang Kaufman na nasa ICC. Kaya nagkakahiya kasi sikat na tao tong Nicholas Kaufman ng Hollywood. Siya ay horror and thriller fiction author, nagsusulat, scriptwriter. Kaya pwede tayong ilathala niyan na napakabubo ng mga Pinoy, kasi sinabihan nga na hindi siya si Nicholas ng ICC, ay patuloy pa rin daw ang pagbaha ng mensahe galing sa mga DDS. Galing naman talaga yan sa DDS Kasi hindi naman ng mga loyalista ganyan na atake ng mga di ba? Di ba yung mga judges saka prosecutor sa ICC ay ganoon din ang ginagawa ng DDS trolls. Inaatake nila ng DDS vlogger, inaatake nila yung mga judges. Kaya ito na, ay baka ito rin ang mangyayari. Baka binaha na rin yung original na Nicholas Kaufman na taga-ICC, baka binaha na rin yun ng mga mensahe galing sa mga DDS. Kaya baka baka magalit, babaliktad at lulutuin si Digong sa kanyang sariling mantika. Di ba? Kasi itong mga DDS kasi inuunahan nila ang gusto nilang influensyahan ba ang mga judges katulad kay Kaufman. Gusto nilang sulsulan muna, sulsul ng sulsul, ilang milyong messages sa isang araw para makuha nila yung simpatiya ng attorney. Pero hindi ganoon, kasi hindi yan Pilipino. Kakaiba ang pag-iisip niyan. Yan ay European mentality. Kayo mga DDS, Digong mentality kayo. Walang walang mga utak Utak dilis nga Didilis ang tawag. Ipaano nga dito sa pangalawang video clip natin courtesy ng Teleradyo Serbisyo, ay matatawa talaga kayo. Nagtawanan ng mga taga Teleradyo Serbisyo sa ginagawa ng mga DDS na mga nagkokomento dito kay Kaufman. Anyway, patuloy muna tayo sa ating video. Kaufman. Ang pagkakaiba, isang letra sa kanilang apelido. Ang isa, tumatayong lead defense counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. At ang isa naman, American author o may akda ng iba't ibang libro na may tema na horror at thriller. Ang author, tila nadamay sa usapin ng kaso ni Duterte online. Ayan, nakakahiya, nadamay na talaga. Ito, sabi ni Nicholas Kaufman ng Hollywood, I'm being absolutely flooded today with the followers and commenters from the Philippines. Why guys don't believe I'm not Duterte's lawyer? Ayaw nga maniwala Sabi niya, hindi ako si Kaufman na lawyer ni Duterte. Ay magte-text daw na hindi ikaw, ganyan. Ayaw daw maniwala Kaya napakatanga talaga Talagang tangingot. Ayaw makinig Sabi ng hindi. Ay, bulag ba kayo? Tingnan nyo naman yung magkaiba yung itsura Batang-bata pa tong Kaufman na film writer. Mas matanda yung attorney sa ICC. Okay, so ito. Pakinggan natin ang susunod na sasabihin sa Teleradyo Serbisyo. Sa isang post, sinabi ni Kaufman na binabaha ng mga comment at message ang kanyang social media pages mula sa Filipino netizens. Kaya napapost siya para sabihin na hindi siya ang Kaufman na abogado ni Duterte. Chel, unang-una. Ito na matatawa kayo dito mga kababayan dahil mga mga eksperto ito sa communication. Itong narito na mga guest ng Teleradyo Serbisyo. Atin pakinggan. Ano po ang inyong naging initial na reaksyon nung mabasa ninyo itong kalunos-lunos na pangyayaring ito sa isang nagngangalang Nicholas Kaufman?
Kawawa. nahiya ako. Parang, ay, hindi ako kasama doon sa People of the Philippines na yan. Oo. Kaya nakakahiya eh. Biglang hello, ano lang po kami dito. Nagbabakasyon lang kami We're not part of every of them. Oo. Diba? Kaya hindi ako kasama dyan, huwag mo kayo dadamay. Yeah, pero ano bang ano dito? What does it say about us Filipinos? I mean, hindi naman sa ano, 'di ba? Lumabas, tinype siguro Nicolas Kaufman. Oo, May so siya lumabas. Yun na yun. Yan nga ang kagaguhan ng DDS eh. Alam naman natin pag mag-search tayo sa Google ay merong 3,000 choices yan eh. Ang dami-daming Nicolas Kaufman. At nang makita nila parang si Nicolas na mukha ay inano kaagad nila, di ba? Binabash nila, flooded by trolls, flooded by messages. Kaya mukhang nagagalit ang Kaufman na Hollywood writer eh. Kaya bumuelta ng messages to all Filipinos. Kaya damay-damay. Kaya nga natatawa ng mga taga-teleradyo serbisyo. Ito pakinggan natin ang talagayan nila. Nakakatawa talaga dahil sa katangahan eh. Katangingot. Dahil sa katangingot nitong mga DDS, ngayon ko lang nasabi na utak dilis talaga, didilis. Paano ba naman binabaha ng comment kahit sinabi na hindi siya si Kaufman, ay binubumba pa rin ng messages. Kaya nagkakahiya tayo, mga Pilipino, nadadamay eh. Ito, balik na tayo sa mga kaibigan natin. Attack! Yun nga yung grabe. nagagaling ko na actually sa klase ko this Talagang morning. mga DDS eh. Yung pinag-usapan namin mga estudyante. Sabi ko, ano masasabi nyo dito? Sabi nila, teacher, they're similar. Kasi nga, kung titingnan mo naman, Grabe talaga, no? Utak dilis eh, didilis. di ba pag mag-search tayo, minsan lalabas maraming mga pangalan eh. Yes. And tendency, yung una mo makikita, yun ang ikiklik mo. So, Yeah. feeling ko, baka yun ang nangyari. Oo. Parehong pangalan, mali ba nilang dalawa yun? Tapos, Ano ba yung mga... halos magkahawig sila, di ba? Yeah, Kung titignan yeah. yung picture. They look similar. So, Yeah. understandable na magkakamali ka. Oo. Pero kasi, ang problema sa atin, doon sa mga nagkamali nga, normally, pag kunyari marami lumalabas sa gano'n, teka, i-check ko muna, alin ba dito? So, Ayan. i-check mo sino yung isa. You have to be sure na tama yung mini-message mo. Oo. Yes. Eh, dito sa... hindi nangyari yun eh. Basta yung una nakita nila, malamang offer na, yun ang minessage nila. Yun ang binombard nila ng mga messages. Oo. Which is not supposed to be. So, lumalabas lang na hindi tayo nag-iisip. Oo, at saka... Kasi lang tayo ng gegera ng taong ayaw natin. Oo. And it shows the kind of civility or lack of civility. Ayan. Opo. Oh, ito yan mga kababayan. Ito si Nicolas Kaufman. Pareho sila ng pangalan at apelyido. Pero medyo kahawig kunti. Ito yung napagkamalan, no? Nakita nyo naman talaga ang mga utak ng mga DDS, no? Bakit titirahin nila si Kaufman? I-attorney nila yan. Attorney yan ng kanilang Diyos. Talaga naman, grabe. Siguradong kulong na talaga yan si Digong. Kasi magagalit na yung si Kaufman. Bombarded by messages eh. Mga negative messages. Kaya kawawa tong isang Nicolas Kaufman. No? Stop messaging me. Nagiging kakatawa. Diyan natin malalaman na nakakahiya yung mga nandyan sa dahig. Mga Pilipino pa naman yan. Dawit ang pangalan natin na Pilipino dahil sa barabara talaga eh. Ano ba talagang mga utak na yan? Diyan mo makikita na hindi mga intelihente eh. Balik tayo dito, nakakatawang episode. Kaya akin ito binahagi sa inyo mga kababayan. Our citizens. Oo. At saka parang ang guideline natin bash first, Google later. Oo, totoo. Ayan. Exactly. Libre naman mag-research, libre naman Oo si nga. Google. Rika. Pero yun nga yung pinagtataka ko din, Professor, habang naliligo ako kanina, iniisip ko, parang napahiya ang Pilipinas doon. Ayan, totoo nga ang kultura ng mga DDS. Ang DDS, huwag na natin sabihin na Pilipino yan sila, nagkakahiya. Basir eh. Ganyan talaga ang ugali nila. Pag meron hindi sila magustuhan, titirahin nila ng sabay-sabay. Grabe, nagkakahiya. Walang mga utak. Kahit pag-identify lang ng mukha sa Google, hindi maka-identify talagang mga bugo. B-O-G-O. Okay, patuloy tayo dito. Nung sinabi ni yun ang author na si Kaufman na please don't message me, I am not that person. Magkaiba sila ng spelling, 'di ba? Double N. Parang lumalabas na hindi talaga tayo marunong mag-research. So it begs the question, it begs this to be asked na talaga bang
natuto ang Pilipinas o hindi ba talaga tayo developing as a people na hindi marunong magsaliksik? Di po? Hindi, yung mga DDS lang dyan ang hindi marunong. Kasi mga utak didilis nga eh. Dilis ang utak. Naku, dyan na natin ma-probe na yung mga taong na ano ni Digong, nakuha niya sa kanyang mga bitag na nagiging mga ano niya, mga alipuris, mga tagasunod, ay wala talagang mga utak, no? Kahit spelling ng pangalan hindi na kikita. Iyang pagmumukha naman na pagkakaiba lang niyan, di ba? Iba naman yung ilong. Kaya nakakatawa, nakakahiya. Nakakahiya yan kasi writer ito eh, itong isang Kaufman, ito writer, ito author ng mga libro, hindi ito attorney. Kaya sigurado ipublish na naman niya sa kanyang mga libro na napakagago at napakabugo, mga basir pala ang Pilipino. Madamay tayong mga loyalista nito, di ba? Dapat ang ipakilala ng mga taga diyan sa dahig ay Chinese sila eh, hindi sila Pilipino kasi madadamay ang buong Pilipinas eh, nakakahiya talaga. Ba, tinuturo naman sa eskwelahan yan, pero bakit ganun? Kasi tayo dati sanay tayo, di ba? Walang internet. So, automatic pupunta ka sa library, magre-research ka, iisa-isahin mo. But I think with the ease of information now, with everything on the internet na, ang bilis mag-click eh. To the point na hindi ka na nag-isip. Ang tao kasi ngayon, tamad na mag-isip. Lahat gusto natin instant. Diba? Hirap pa yan, magre-research pa ako. Wag na, basta ito ay okay na to, ito nikukunin ko. Yeah. So, yun yung nangyayari. I think hindi lang sa Pilipinas. Because if you look worldwide, kahit sa ibang bansa, kahit sa US or something, marami ding mga ganyan na, bash first, research later. Kasi nga, people are not thinking anymore. We're just critical. We do not have critical thinking. Totoo. Nakakabiktima na ngayon yung everything is being spoon-fed na. No? Yan ang kulang sa DDS, yung critical thinking na sinasabi. Atin. Kahit sa estudyante. Pag makikita mo sa estudyante sa mga schools ngayon, ang babaw ng research papers nila, yung mga pananaw nila, yung mga opinion, ang bababaw. Kasi they just think on the surface level. Tapos yung sa post ni Nicholas Kaufman, meron ako nakita isang nag-comment, diba? Sabi niya, I'm not the ICC lawyer, please stop messaging me. May isang nag-suggest, nagsumagot, but how come you're not the ICC lawyer? Nasisi pa siya. Gago talaga, no? Galit pa siya. Wala talagang So, utak, no? at hindi kayo lawyer. Kaya. But you're supposed to be. Yun nga, hindi mo lang kung matatawa ka, Namimilit. maiinis ka, maiiyak ka, madidismaya. Oo nga. Bakit tayo umabot sa ganitong punto? Yeah, Oo, Ma'am Richelle, yes. diba? Okay, ito yung sagutin ko. Ito yung talagang kultura ni Digong. Yung ibaba niya ang morality, ibababa niya ang morality ng Pilipino, hindi lang morality pati yung pag-iisip, yung mentality. Ito yung DDS mentality na napaka-utak dilis talaga, o utak bagoong. Isinabi na nga hindi siya si Kaufman, tapos titirahin pa na, bakit hindi ikaw? Talagang nakakatawa. Nakakatawa talaga, pero nakakahiya kasi damay ang buong Pilipinas niyan eh. Ay, naku, author pa naman ng libro yung tinitira. Diyan natin makikita na basher talaga itong mga talagang bumbahan ka ng bashing, ng basher nitong mga DDS. Bakit titirahin nila si Kaufman? Bakit titirahin nila? I-attorney ni Digong eh. Buti nga ang natira nila kapangalan ngayon meron na silang di ba? Meron na silang hater na isang Amerikano na tinira nila. Kaya ito nakakatawa to eh, nakakatawa. Balik tayo dito sa teleradyo serbisyo. Yung Qatar na nga, di ba? Nagka-problema na nga tayo sa Qatar. Ang dami ko na nga problema. Dumagdag pa kayo. Kasi ito nakakatawa ngayon. Totoo. Nahuli sila. Ngayon, they're expecting the government To help them. To bail them out. But this is the same government that you are bashing. Yes. Yes. dapat yan ipakulong na lang lahat yan eh. Ipa-fine yan, mumultahan, ipakulong para magtanda talaga. Kasi napakababaw ng mga pag-iisip. Yan yung sinasabing Duterte effect. Gusto niyo bang magiging ganyan, mga kababayan? Yung mga DDS dyan na medyo magaling pa mag-isip, ay wag na kayong gumaya sa mga DDS Baka matulad kayo nila na napakababaw ng pag-isip at pag-analyze. Ultimong Kaufman, Nicholas, pati mukha hindi ma-recognize. Grabe naman, bulag ba kayo? Bulag. At saka Ma'am Richelle, this is
pinag-usapan namin ni Rica kanina, this is the kuyog mentality. Ayan. Hoy, ang daming nag-a-attack. Di attack na rin ako. You see that? Yun ang mali sa atin. And I think you Ano yan, DDS mentality pa rin yan. Hindi yan buong Pilipinas na mentality, ang kuyog mentality na yan. Ay, DDS pa rin yan. Katulad nung nangyari sa di ba, yung road rage sa Antipolo, kinuyog yung driver ng SUV. Sila yung unang nananakit kaya nabaril sila. Kaya yun ang mangyayari talaga sa mga kuyog mentality, basher mentality ng DDS na hindi nag-iisip kung anong ginagawa. Talagang tatamaan kayo. actually brought up something very interesting, po, Ma'am Rochelle, na kasi tayo, one way di ba? We are a slave to our gadgets. Para, basa ka lang na basa, nood ka lang na nood. Yun yung pag-iisip, no? Nawawala na. Wala na Yung, can you come up with something bright that will be useful to your life? Imbis na comment ka lang ng comment at tuwan-tuwa kapag merong nangyayaring trahedya na napapanood mo. I mean, this is a sad commentary to what we have become as a people, don't you think, ma'am? Kasi when all this technology came about, ang iniisip natin, mas magagaling tayo. Right? You have all the information at our disposal, all this AI, magiging mas dalubhasa tayo, mas magaling, pero hindi lumalabas, naging mas tamad tayo. With ChatGPT, everyone's on ChatGPT, students just feed all the information, right? Paper, ganyan. Kahit na hindi lang estudyante, everyone. So they're all dependent on their gadgets. They're all dependent on internet. Ngayon, pag salatain mo yung mga tao, hindi sila Ayan. Correct. Tapos lahat nila nakatingin sa phones, babasahin lahat, na wala na yung spontaneity, wala na, as I said, yung critical thinking, wala na yung sense of wonder. Yeah. Kasi we're not bored anymore. Dati tayo, nung bored tayo, mag-iisip tayo, ano kayo pwede kong gawin sa ganito, ganyan. And then you come up with ideas. Ngayon, pag bored tayo, nakatingin tayo sa phone, naglalaro tayo ng games, nag-swipe. So, hindi na-exercise yung utak natin. Yes. So, as Hindi an na, educator, yan na as yung, an educator, how are you? Ito yung negative effect nitong mga AI na yan, mga ChatGPT, yung merong pang Chinese niyan, ng version na yan, yung DeepSeek, di ba? Ay hindi na talaga mag-research ng itong totoo na source. Kasi doon na dumidiretso sa mga ChatGPT na yan at DeepSeek AI ng China. Kaya ang mga utak ng mga kabataan ngayon mababaw na. Pero itong mga DDS, ibang klase talaga ito. Ibang klase kasi hindi yan mga bata May mga edad na rin yan. Talagang iba ang kinalalakihan nila noon at yung kanilang utak ay tumama sa frequency ng utak ni Digong. Kaya ayan, natangay sila ng Digong mentality. At ito nakakatawa, the whole world tumatawa sa atin dahil sa kinuyog yung isang Nicholas Kaufman Galit pala kay Kaufman naku, kung malaman ito ni Kaufman, galit pala sa kanya itong mga DDS na ito. Ay iihawin niyang si Digong lulutuin niya sa sariling mantika ni Kaufman, ipagkanulo yan doon diretso sa ICC judges. Yan ang mangyayari. Yan di ba, akin yan binigyan ng prediction na nagkamali sila Digong sa pagkuha kay Kaufman dahil si Kaufman inside his heart is still an ICC judge kasi diyan siya nagtrabaho noon sa ICC, si Nicholas Kaufman. Kaya ang puso niya nandyan pa rin sa ICC. Okay, tapusin natin ng video with Tili Radio Serbisyo. You honing critical thinking sa mga kabataan ngayon. And do you see na meron pa rin ba itong effect? Kasi ngayon parang feeling ko gone were the days na parang pag sinabi, make a 1,000 essay assignment na nanginginig ka kasi ang dami mong kailangan isulat. Tama, ganun tayo nung college tayo, di ba? Kasi wala pang noon. Wala pang internet. Nagkaroon ng internet. Na ako second year college na ako. Pero noong first year college at high school ay library talaga, mga Encyclopedia Britannica ang tinitingnan natin ng mga research. Kaya noong kapanahonan talagang mag-iisip tayo at maghanap tayo ng maraming sources katulad ng mga tabloids, mga newspaper, magazines, radio, television. Yun ang ating sources of
Kaya talagang masinop ang kapanahonan ng mga millennials. Itong mga kaedad natin ngayon, ang kapanahonan natin ay talagang nagtiyaga tayo at masinop tayo maghanap ng mga resources. Ngayon ay sitting pretty na lang ang mga estudyante. Upo lang and then mag-log in sa kanilang ChatGPT bot, yung mga AI na mga apps, at yun ang magtrabaho ng mga research. Kaya hindi na mag-iisip ang mga estudyante, ang nag-iisip ay ang robot. Kaya ang robot ang maging matalino ang estudyante magiging bobo. Katulad sa nangyari ngayon sa itong mga supporters ni Digong na palaging nag-message, nag-chat kay Kaufmans at mali pala na Kaufman yung kanilang na-chat kasi nagagalit na nababas na siya Merong positive na mga messages, meron ding hindi. Kasi ang mga messages na palagi nandun ay nagsasabi na pagbutihin mo Sir Kaufman ang pag-ano mo, itong pagdepensa kay Tatay Digong. Ganun ang mga message palagi kaya nairita na si Nicholas Kaufman, ang author at writer ng Hollywood movies. Okay, so hanggang dito lang ako mga kababayan. Ano sa palagay nyo? Anong klaseng kultura, anong klaseng tao itong mga DDS? Bakit sabay-sabay sila kapag nag-message? Sa palagay ko dyan, flooded of trolls. Flooded by trolls. Yung mga trolls kasi sumasabay yung kung saan yung maraming nag-message. Halimbawa, titirahin si Kaufman ng mga DDS. Sumasabay din yung mga trolls. Kasi ang mga trolls ay DDS yan Kaya kung saan yung maraming nag-message na mga DDS, doon din sila. Kaya bombarded by messages ang account ni Nicholas Kaufman, yung author ng mga pelikula, hindi yung judge ni Digong, hindi yung attorney ni Digong ang nabombarded at na-flooded ng messages, kundi yung isa, yung nasa Hollywood. Kaya nakakahiya ang buong Pilipinas, buong Pilipino dahil sa kagagawan ng mga DDS. Okay, so paalam na mga kababayan, paki-subscribe sa ating channel at paki-share para palagi tayong updated at malaking tulong para sa akin. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.